Para malakad yung mga transaction sa SSS katulad ng pag-claim ng benefits, pag-apply ng loan, pag-update ng contacts information, at marami pang iba, dapat meron kang online account sa SSS o yung tinatawag na my.sss. And in this video, pag-usapan nga natin kung paano nga ba gumawa ng online account sa SSS. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung gamit mo yung phone mo, i-open mo lang yung browser at i-search mo lang ang SSS. Dapat ito yung makita mo, yung www.sss.gov.ph. Ito yung mismong website nila. I-tap natin yan at i-tap ko tong register. Magka-pop up dito yung mga kailangan mo para successfully makapag-sign up sa SSS online. Pero bago mo i-check itong mga requirements na to, dapat meron ka munang SSS number. At pwede ka makakuha ng SSS number either diretso na sa branch or pwedeng online muna. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial videos kung paano nga ba makakuha ng SSS number. Pwede nyo i-check yung link sa description sa baba. At kapag meron ka na ng SSS number, pwede na mag-proceed sa pag-sign up sa SSS online. Pero hindi sila manghihingi ng valid ID mo or ng selfie mo. Instead, yung mga reference number or yung mga details natin sa kanila, yun yung gagamitin nilang pang-verify kung ikaw nga talaga yung nagsa-sign up para sa SSS number na meron ka. Halimbawa, kung kaka-apply mo lang ng SSS number, merong transaction number doon sa E1 or E6 form na meron ka. Pwede mong gamitin yon na pang-sign up. Katulad nito, pag magka-try tayong mag-register sa member.sss.gov.ph, click ko tong register. I-check lang natin to. And then, dito sa pinakababa, registration preference, dito yung pipiliin natin. Transaction number, at ilalagay lang dito yung transaction number na nagpapakita doon sa form na nauwi natin. Pero kung hindi mo na matandaan or hindi mo to makita, meron pang ibang paraan. Katulad ng savings account number, Citibank Cash Card, Union Bank Quick Card, or UMID ATM Savings Account na nakaregister sa SSS. Yung savings account at sinasabi dito is ito yung nakaregister dun sa DAEM natin. Halimbawa, kung mag-a-apply tayo ng benefits or ng loan at ang in-apply natin na savings account number doon is meron pa tayo, pwede pa natin gamitin yon na pang-sign up dito sa SSS. So, pakita ko lang siya very quick. Halimbawa, dito sa account ko sa SSS Online, pag pumunta akong Services, Disbursement Module, dito magpapakita kung anong bank account yung naka-enroll sa SSS ko. So, let's say, nag-apply ako ng sickness benefit or maternity benefit or kahit na anong loan dito sa SSS, dito siya sa account na to mapupunta. At itong account number na to is pwede ko nga gamitin dito sa pag-register sa SSS Online. Bukod sa account number, pwede rin yung sa Union Bank Quick Card or UMID ATM Savings account number. Itong Union Bank Quick Card and UMID ATM Savings, powered to ng Union Bank. And dahil nga, powered siya ng isang bangko, which is yung Union Bank nga, meron na siyang bank account number na siya natin pwedeng ilagay dito. Kung may question kayo na paano ba magkaroon ng Quick Card or pwede bang magkaroon ng SSS UMID, gumawa kami ng hiwalay na tutorial videos kung paano yan gawin. Pwede nyong i-check yung link sa description sa baba. Ngayon, kung ayaw mo tong gamitin, pwede rin naman yung cellphone number na nakaregister sa SSS. Matatandaan na sa E1 form, tinatanong tayo dito ng information and kasama na dyan yung mobile or cellphone number. Kung active pa yung phone number na nilagay natin nung nag-fill out tayo ng E1 form, pwedeng yun yung ilagay naman dito. Pero kung hindi na rin siya active, sobrang tagal na simula nung nag-sign up ka sa SSS, pwede yung UMID card. Yun ay kung alam mo pa yung PIN code ng UMID card mo at ilalagay mo rin dito yung mother's maiden name o yung pangalan ng nanay natin nung dalaga pa siya. Yung UMID card, ito yung ID natin mismo sa SSS. Kung wala rin ito, pwede naman yung ibang option like yung employer ID number or household employer ID number. Pwede natin tanungin yung pinagtatrabahuhan natin kung ano yung employer ID number. At kung wala din ito, pwede yung paid payment reference number or yung PRN na tinatawag. Sa akin, ito yung ginamit ko nung nag-sign up ako sa SSS Online. Bali yung ginawa ko, i-share ko sa video na to kung saan eventually, nung nagbayad ako ng contribution para sa buwan na yon, andito yung PRN and paid na to.
So, dahil paid na siya, pwede ko nang ilagay dito yung payment reference number na yon. Pero kung wala pa rin, merong ibang option. Like kung meron kang existing na loan sa kanila, ilalagay mo rito yung date of that loan. Meron din yung transaction number which is yung pag-usapan natin kanina, yun yung nasa E1 at E6 form. And finally, kung nakaka-receive ka na ng pensyon mula sa SSS, ilalagay mo rito kung nakailang buwang pensyon ka na natanggap mula sa SSS. At kapag meron ka na ng SSS number or ng kahit isa man dito, pwede ka nang magpatuloy sa pag-sign up. Ang gagawin mo lang is, i-check lang tong I certify that I have read and understood, and then click mo tong proceed. Kumpletuhin lang lahat ng requirements na hinihingi dito. Ang pinakauna is yung CRN or SSS number. By the way, pwede nyo itong gawin either sa tablet, computer, laptop, or kahit sa cellphone ninyo, pwedeng gawin online. At ipagpatuloy natin yung pag-sign up gamit yung cellphone ko. So dito, para mas malaki yung view, i-landscape ko na lang at ganito yung magiging itsura niya. Muli, ilagay ko dito yung SSS number ko. And then, ilagay ko na rin yung email address ko. 2 beses ko siyang itatype dito. I-make sure na mag-match yung email address na tinatype dito. At kung wala pa kayong email address, meron kami ginawang step-by-step tutorial guide kung paano gumawa ng Gmail account. Pwede mong gamitin yun as your email address. Dapat ikaw lang yung nakakatanda ng password para sa email mo. At kapag okay na sa email, preferred user ID naman. Itong user ID ang gagamitin natin pang login sa SSS online account. So, i-enter din dito yung gusto nating user ID twice. Next is yung complete name naman. Mag-uumpisa sa apelido and then yung first name natin, also yung middle name. Although yung middle name is walang asterisk, lalagyan ko na rin siya ng information. Kapag kasi may asterisk, itong red, ibig sabihin, required siya. Next is yung sa date of birth naman. Pag tinap nyo tong date of birth, magpapakita itong calendar. So, hanapin nyo na lang yung birthday nyo rito at i-confirm kung ilang taon na ba kayo. Next is yung sa address. Since nasa Metro Manila ako, pinili ko yung Metro Manila. Pwede rin namang province. And then scroll down ko lang. Foreign mailing address. Wala akong address sa ibang bansa. So, ililive ko na lang to as blank. Para sa registration preference, ito na yung sinasabi natin kanina na dapat hinanda natin bago mag-create ng online account sa SSS. So, ang pipiliin ko this time is yung sa PRN. Pero sa inyo, kung ano yung meron kayo, yun na lang din yung piliin niyo. I-provide nyo na lang yung information na hihingin. At i-check itong CAPTCHA. And then, yung I accept the terms of service. Kapag na-click yung confirm, i-review lahat ng information na nandito. I-make sure na tama. I-click tong confirm at click OK. Sabi dito, successfully submitted na yung application natin. Pero hindi pa to approved. Kailangan natin maghintay ng email mula sa kanila mismo. So, click ko tong OK. By the way, pwede nyo i-check yung spam or junk na folder ninyo sa email kung sakaling wala kayo na-receive na email mula sa SSS. Sa akin kasi, within the same hour or sobrang bilis lang, naka-receive na ako ng email mula sa SSS mismo. At ito yung email na yon. Yung email galing mismo sa SSS, kung mapansin nyo dito sa bandang taas, at sss.gov.ph siya. So, kampante na ako na hindi ito phishing email. Andito yung user ID ko, which is yung in-enter ko kanina, at ito na yung step kung saan gagawa na tayo ng password natin. Tayo lang dapat yung nakakaalam ng password. Pinakamahalaga na pagka-receive nitong email, dapat magawa to within 5 working days or else may expire itong registration na ginawa natin. Gagawin ko is click ko na tong link na click here. At maglalagay na ako dito ng last 6 digits nung CRN or SSS number ko. So, i-type ko lang dito. And then click submit. This time, yung password ko na. 2 beses, ita-type yung password. And ito yung kailangan sundin. 8 to 20 alphanumeric. Ibig sabihin, combination ng letters and numbers. Walang special character para sa password. At hindi rin dapat gamitin yung user ID para sa password. Click ko yung submit. At diretso, gagawa na tayo ng security question. Para saan to? Just in case na makalimutan natin yung user ID and password, magagamit yung security question para ma-reset yung password natin. So, making sure na tayo talaga yung nag-change ng password. So, mamimili na ako dito ng mga katanungan at magbibigay na rin ako ng sagot.
So, click ko yung submit. And then, i-enter ko lang ulit dito yung password na tinype ko kanina. Click ko yung confirm. And okay na tayo. So, click ko tong go to home. Maybe next time, click ko lang. At ito na yung online account ko sa SSS. Pwede nyo itong i-access again kahit saang device. Dito, pwede kang mag-generate ng PRN mo. Para saan to? Para kung gusto mong magbayad ng online, sa SSS pwede. Pwede ka rin mag-claim ng benefits. Ito yung mga iba't ibang benefits sa SSS. Pwede ka rin mag-apply ng loan online. So, para sa mga tutorial videos, ano yung mga next step, ano pa yung pwedeng gawin sa SSS online account, pwede nyo i-check itong mga tutorial videos sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!